First, to interpolate the budget of the Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation, and Unity is no other than the distinguished gentleman from the great province of Nueva Ecija and Camarines Norte, no other than Senator Robin Hood Padilla. I move that he be recognized. Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pong pinunong mayurya. Isang magandang paggabi po sa ating ginagalang at iniidolong senador, sa Senator General Bato de la Rosa. Isang magandang gabi po. At sa lahat po ng bumubuo ng OPA Group. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahal na Ginoong Pangulo, ang usapin po ng kapayapaan ay isang bagay na dapat ay niyayakap ng bawat Pilipino. Sapagkat ang kapayapaan, ito po ang susi para tayo po ay magkaroon ng tunay na pagtulad. Hanggat meron po tayo tinatawag na mga kaaway mismo dito sa loob ng ating bansa, ay napaka-imposible na magkaroon po tayo ng pagtulad. Sapagkat ang mangyayari lamang po, para lang tayo naglolokohan, magkakaroon tayo ng mga pagtulad na infrastruktura, pero gigibain din natin pag nagkaroon tayo ng gera, pagkatapos ng gibaan, gawaan uli, lokohan po ang tawag doon. Kaya ako po ay sumusuporta dito sa OPA Group, sapagkat ito pong kanilang misyon ay hindi lamang po sa usapin ng isang bayan, isang probinsya, kung hindi para po sa buong Pilipinas. Kaya po sana, ang hinihingi ko po sa ating bulwag ay mabigyan po natin ng sapat na pansin at sapat na budget pa ang OPA Group. Pero, mahal na Ginoong Pangulo, sa lahat po ng pagkakataon, siyempre, kailangan po ang output. Hindi po pwede na wala tayong output. Kailangan po natin maintindihan ng bawat Pilipino kung papaano po nakukumbinsi ng ating mga bayani, kung ano pong tatawagin ang aking kaibigan na si Secretary Galvez at ang bumubuo po ng OPA Group. Kung paano po nila nakukumbinsi yung mga combatants, yung mga tinatawag po nating mga rebelde na nanumbalik na sa ating pamahalaan na hindi na bumalik uli sa pakikipaglaban. Ganun din po yung kanilang mga anak o mga apo o mga kamag-anak. Kasi po, ang nangyayari sa aking pong obserbasyon, lumalahok ang mga nakatatandang miyembro ng mga rebelde. Sila ay pumapasok uli sa gobyerno, sila uli ay nanunumbalik, pero katulad po na nangyari sa Marawi City, yung kanilang mga anak, kanilang mga apo, ay hindi nila nakumbinsi. Ito ay humawak uli at humawak ng armas. Ganon din po sa mga Abu Sayyaf. Yung mga Abu Sayyaf ay mga apo, mga anak ng mga MNL. Kaya po sana, mahal na Ginoong Pangulo, hayaan niyo po akong makapagtanong ng mga ilan pong mga punto. Katulad po, halimbawa, magmula po ba noong nagkaroon tayo ng, baka po lang may record po kayo, magmula po nagkaroon ng peace agreement, balik lang po natin, magmula po doon sa panahon ng, kung meron lang po, ng panahon po ng MNLF at ng, hindi po MILF ng MNLF at ng gobyerno natin, magkano po ba ang naibigay ng ating gobyerno sa MNLF? Kung meron lang po kayong record, kung may existing po, mahal na Ginoong tagapamahala. Thank you, Your Honor. Sa ngayon, actually, ang hawak nila ngayon na records ay limited lang muna dito sa MILF, Your Honor. But as far as the MILF history is concerned, as far as their institutional memory is concerned, ang binigay po ng gobyerno sa mga MILF ay limited lamang sa integration. Meaning, yung mga MNLF combatants noon na nagsurrender yung bumalik sa gobyerno ay na-integrate sa Armed Forces of the Philippines at saka sa Philippine National Police. So yun lang po ang naibigay. Unlike yun sa MNLF. Unlike sa MNLF na yun, medyo mas comprehensive yung kanilang natatanggap na
socio-economic assistance package. Yung isang MILF combatant ngayon ay nakakatanggap ng initial cash assistance na 100,000 pesos. Plus, meron silang livelihood programs and other socio-economic assistance, estimated study grants, skills training, and social protection based on the result of the needs assessment conducted for each of the decommissioned combatant at an average cost of around 1 million pesos per combatant. Kasama na yung buong package niya na Sa bawat Your isang, Honor. sa bawat isang surrendry po yun. Yes po. Sa MILF po yun. Pero ang cash dyan is 100,000. 100,000. Tama. Okay. All others are given in kind. But that amounts to almost around 1 million per decommissioned combatant. Magmula po noong ginoong tagapamahala, magmula po noong nagkapirmahan at pumasa at nagawa ang BARM, ilan na po ba ang combatants na nag-surrender ng kanilang mga armas? At ilan na po ang nakakuha nitong package na ito na nakakahalagang 1 million? Sa kasalukuyan, Your Honor, a total of 26,132 MILF forces and 4,625 weapons have been decommissioned under phase 1, 2, and 3. Pagdating sa gastos na naibahagi sa kanila ay yung national government po ay nakapag-allocate pa ng over 19 billion pesos na pamana projects from 2017 to 2022 across the country. The pamana supports the building of peaceful, progressive, and conflict-resilient communities and boosting economic activities in the region where they have been implemented. So far through pamana, 19 billion pesos na po ang nagastos sa ating gobyerno. Ilan na lang po bali ang nananatili? Nasa 40,000 combatant, mga 15,000 na lang po ba? Around 14,000. About Your Honor. 14,000. Lahat po ito, ginoong tagapamahala, nagkaroon na ng livelihood. 26,000, Your Honor. Kasama po dito yung bahay. Meron po ba silang bahay? May housing po ba sila? Ongoing daw yung pabahay para sa kanila that will start 2024. Nag-start na. Mag-start 2024, Your Honor. Magkano po ba ang budget para po sa decommissioning ng MILF forces po natin ngayon pong 2024? Magkano po? Your Honor, there is a total of 9.7 billion pesos is needed to fulfill the targeted normalization program for fiscal year 2024. Of the total funding requirements for 9 billion po? 9 billion? 9.7 billion. Para Ang requirement para po doon sa natitirang 14,000? Yes po, Your Honor. Ito po yung kinatawag. Magkano po ang na-approve itong 2024? Ang na-approve is only 899 million 314,900. Aba, parang 10% lang yata yun. Less than. Opo, Mas pa. mababa pa sa 10%. Aba, paano po yun? Paano po yun? Ilang libo po yun? Doon sa 800 million na, ilang libo po yun? 1,000? 1,400, malamang. 1,400 lang. Paano po kaya yung matitira? We expect with the lack of funding support, we expect really, Your Honor, that the normalization program will be delayed again. Mahal na ginoong tagapamahala, medyo lungkot po ito sapagkat ilang taon na rin po nangyari ang peace agreement. Marami na din po siyempre ang ating, pagka sinabi po nating combatants, kasi ito po yung ground. Ito po yung tinatawag nating nasa grassroots. Sila yung totoo. Pagka ganito po na, paano po ba ang mangyayari? Every year, 10% lang? O wala pang 10% ang pwede nating bigyan? Di ba po meron niyang palugit sa batas? Meron pong sinasabi sa batas ang palugit niya? Totoo po, Your Honor, ang palugit na binigay ng batas ay hanggang 2 taon na lang. So, within 2 years, the normalization phase should have been completed, the normalization program. So, kung hindi ito mapunduhan ngayon, normal na madiling na naman.
So hopefully, next year, papunduhan ito para hahabulin ng ating ng ating mga in charge dito, yung normalization process. Opo. Kasi po, ginoong tagapamahala, tunay pong napakahalaga na mayroong tayong independent na farm na hinahangaan po natin sapagkat ayon po sa mga statistics, nagpe-perform very well ang farm. At katunayan, pati ang kanilang sa poverty na paglalabanan nila, pati ang kanilang agriculture, maganda. Pero kapag yung mga combatants ang hindi natin nabigyan ng pansin, magiging suliranin ito. Sapagkat sa isang, sabihin na po natin, ang Barm ay isang probinsya na masasabi natin na napakalaki ang kanyang sinasaklawan. Sabihin na natin mahusay ang gobyerno, magaling ang gobyerno, pero ang tanong, sa batang edad ng pagkakatatag ng Barm, hindi pa nararamdaman ng mga nasa baba yung progreso na yun. At ang nakikipaglaban para doon sa progreso na yun ay yung mga combatants na hinihikayat natin na huwag nang bumalik sa pakikipaglaban sa gobyerno. Pero eto tayo ngayon, kulang tayo ng pondo. Nakakalungkot lamang po yan sapagkat sa inyo po bang kaalaman na mahal na tagapamahala, magkano po ba ang block grant natin sa farm? The annual block grant of BARM is around 70.5 billion, Your Honor. Kapag sinabi pong block grant, yan po'y binibigay natin ng buo ng walang question. Yes po. Opo. And they are free to spend it Kung saan po nila gusto dalhin. Yeah, according to their budget that is formulated by their own parliament. Bukod po doon, meron pa po ba tayong binibigay ang national government sa BARM? Yes, Your Honor, we are giving them annually the special development fund of 5 billion pesos within the next 10 years from the enactment into law of the BOL. 10 years na magbibigay tayo ng 5 billion pesos annually for a special development fund that will be used for the repair of the damages in the war-torn areas in southern Philippines. Bali, lumalabas po na parang nasa 76 billion? Parang ganun po ba? Ilan po yun? 70 billion yung kanilang plus 5. So, parang plus 5. So, mga 75. 75, around Plus. 75. Yeah. Buo po natin binibigay yan. Opo. Sa inyo po bang palagay, mahal na tagapamahala, ano po ang mas mahalaga sa ngayon sa OPAP mo? Yung po bang binibigay natin na 75 billion, siyempre, mahalaga yun. Pero ano po ba? Yung combatants, kung pwede po ba natin may timbangan tayo, ano po ba ang ating prioridad? Mabigyan po natin ng maibsan natin yung ating mga ipinangako dito sa mga combatants, maibsan natin, maitawid natin, matupad natin ang kanilang mga pangako, ang ating mga pangako sa kanila, o maibigay natin yung 70 billion at 5 billion na yan. Ano po ba ang sa palagay po ninyo? Kasi ang gobyerno, alam ko naman po na tayo nga po kapus na kapus din ng gobyerno. Kailangan po tayo may priority. Ano po ba dapat ang priority natin? Well, Your Honor, before I answer your question about priority, I would like to correct my earlier statement that actually it is correct yung 70 billion na annual block grant plus 5 billion special development fund and another 5 billion share in taxes, fees and charges collected in the BARM. So a total of 80 billion, 80.5 billion yung natatanggap ng BARM government annually. So going back to your question about prioritization, well, para sa akin, right now, I can answer you that para sa akin, parehong kailangan talaga yon. Dalawa, they are on equal footing. Dahil nga, itong namang block grant ay ginagamit po ito sa kanilang pagpapatakbo ng kanilang gobyerno. Sigurado, kung bibigyan ito ng least priority, it will defeat the purpose of having a BARM government. But yung patungkol naman doon sa mga armado na mga combatants na
kailangan natin talagang i-priority yung normalization. No? I agree with you na napakahalaga po niyan. In fact, if you want immediate peace, instant peace, and lasting peace, ay talagang dapat yun ang mauna. Dahil huwag sanang masamayin yung ating posibleng habang andyan pa sila, hindi pa sila na decommission. Well, kung meron kang armas, it's normal that you will be madali kang may chance na matim ka talaga to commit crimes. So, kung ma-decommission ito sila at nabigyan na ng socio-economic package, then I'm sure lasting peace will prevail all over the area of the Barb area. Tama po kayo, ginong tagapamahala. Parehas po talaga itong may bigat at timbangan. Pero noong ako po ay nakapanood minsan ng isang parang sa budget din yata yun, sa mababang kapulungan, sa malaking kapulungan. Nabanggit po ng isang mambabatas doon ang patungkol sa unused funds ng BARM. At ang pagkakadinig ko po parang nasa 50 billion yata yun, 50 billion. Meron po ba kayong knowledge dito patungkol po sa unused funds ng BARM na hindi po nagamit? Well, pero lang kung narinig, Your Honor, na happy ako at as to the details, alamin ko pa po yung details tungkol dyan sa unused funds na yan. Kaya ko po lang naitanong, ito po bang halimbawa, ito po ay meron talagang unused funds. Hindi po ba natin pwedeng kausapin ang BARM na ponduhan muna itong 8 billion para po sa kanilang mga combatants? Hanggat wala tayo, hanggat inaantay pa natin. Hindi naman po yan thank you lang. Kumbaga parang babayaran naman ng gobyerno. Bilang partnership, kasi ang alam ko sa isang peace agreement, partnership yun eh. Dalawang partido yun na nag-uusap. At ang pinakamahalaga, dahil gobyerno na rin naman ang BARM, at gobyerno talaga na tumatakbo at maganda ang ginagawa. At kita naman sa mga statistics na sila yung talagang mahusay. Pero mayroong combatants na naiwan eh. Kailangan natin harapin yun eh. Hindi natin pwedeng hindi harapin at sasabihin lang natin sa kanila, next year kayo. Next year kayo. Hindi pwedeng puro next year. Ang taong nasa ground na tunay na nakakadanas ng kahirapan sa 24 oras na umiikot ang panahon, hindi natin pwede sabihin na next year na kayo. Yun lamang po, parang para sa akin, baka kung meron naman sa pamamagitan po ng magaling na pakikipag-usap ng aking kaibigan, na si Secretary General Galvez, baka lang, kung wala naman tayong nilalabag na batas, kung ito naman ay madadaan sa mabuting usapan, bakit hindi po natin gawin? Well, napakaganda po yung panukala mo, Your Honor. Siguro it's about time that the national government talks to the BARM government at pag-usapan ito. This is a good option, ha? Napakaganda po itong option na ito. Banning any legal complications, ha? Opo. Kung wala naman tayong malalabag na batas, then baka magandang pag-usapan. Kasi nga, right now, when we say about obligations or whatever, BARM is not legally mandated to contribute to the government of the Philippines for normalization. It is not mentioned in the annex on normalization, nor in the Bangsamoro Basic Law. But, as you have said, as you have clearly pointed out, it is a very good option, and that recommendation is very, should I say, napakaganda. Magtagalog na rin ako. Napakagandang suggestion po yan. That would be, if that suggestion will be accepted by both parties, by the BARM and the national government, then we can call that the Padilla recommendation. The Padilla recommendation that will end all problems in the Bangsamoro region. Inshallah, mahal na tagapamahala, sapagkat naniniwala po ako na parehong maganda ang intensyon ng gobyerno at ng BARM. At ito pong magandang intensyon na ito, ay makikita lamang po natin ang magandang kinabukasan ng BARM kung ang mga combatants ay tunay po na mararanasan nila ang progreso. Yes, Your Honor, but if I may, with your permission, I would like to ask the minority leader, if the unused funds of BARM, after one fiscal year, will it be returned to the national government or not? It stays with them. So, okay, if it stays with them, then
Discretion na po nila. Yeah, that's a good, discussion Discretion na po how to deal with that fund. So, thank you, Minority Leader, for that information. No, Mr. President, with the permission of our colleagues. But para may fiscal autonomy concept na rin po yan sila. So it's the assembly which should now enact the budget ordinance. So pwedeng pakiusap pero obligasyon natin yun parang sa isang agreement. So we can alleviate the situation na merong sumasalo in the meantime, but still masisingil ang national government sa kanyang commitments, Mr. President. That's correct. Yan ang expectation ng other party. Thank you, Minority Leader, for that input. Yun po, mahal na tagapamahala, yun naman po yung ating mungkahi na kung tunay talaga ang intensyon ng bawat isa, hindi dapat tumauwi sa usapin ng pera. Sapagkat ang pera, yan ay instrumento lamang. Hindi yan ang buhay. Itong ating pinag-uusapan dito ay kung paano mabubuo ang bansa. At ang bansa, hindi yan mabubuo kung ang tao sa loob niyan ay hindi masaya. Yes, agree. Ang kailangan, itong mga taong napangakuan natin na magiging maayos ang kanilang mga buhay, dapat natin gawin. At yan ay sa loob na lamang ng 2 taon. 2 taon. At bilang tayo ay partner, ako'y naniniwala na partner natin ng BARM. Bagamat sila ay may tinatawag natin na may autonomy, sila ay may sinasabi nga natin ay sila ay malaya, pero nasa isang bansa tayo. Tayo pa rin ay nasa isang bandila. At dapat yung bandila na yan ang sagisag ng ating pagkakaisa. Hindi usapin ng peso sign. Dapat tayo ay nagkakasama-sama, tayo ay lumalakad patungo sa tinatawag nating progreso. Pwede natin iisang tabi lahat. In every rule, sabi nga nila, ituloy mo na yung English na yun. Sa next section. Yes, Your Honor, alam po ninyo, yung sinasabi mo kanina na yan nga, aside from the fiscal autonomy, the political autonomy, alam niyo yung nakalimutan ko doon, dahil pili ko tinatagalog yung gusto ko sa Englishin mo, boss! akala mo magaling rin mag-English no? But anyway, Your Honor, nakalimutan ko na tuloy. Yung you know, naalala ko na, I hate to use the term GPH, Government of the Philippines, and BARM. I hate to use that term because parang ina-alienate mo yung BARM from the Government of the Philippines, GPH. Yan kasi ginagamit ng term. But right now, I don't want to use that term. I want to use the national government, the term national government, rather than GPH. They're always using GPH. Para bang Government of the Philippines in one side and BARM in the other side, para bang hiwalay sila sa gobyerno natin. They are still part of the Philippine government. That is why we are giving them black grant because they're still part of the Philippine government. They're part of our territory. Kaya I hate to use that term GPH. I want to use national government. That's more for purposes of unity. That is more appropriate. I think so. They are in agreement with me. So that's it, Your Honor. Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahala. Yun lamang po ang aking gustong imungkahi at iparating sa OPAPRO. Ako naman po ay katulad ng sinabi ko kanina sa umpisa pa lang, ako po ay 100% nakasuporta sa OPAPRO mula noon hanggang ngayon. Ako po ay nasa likod nila sa usapin ng kapayapaan at ang akin lang pong iminungkahi ay upang magdire-diretso na. Huwag na po nating hayaan pa na ma-impluwensyahan pa ng mga dayuhang maling ideolohiya yung mga bata sa BARM. Yun lamang po, maraming salamat po, Ginoong Tagapamahala at sa lahat po ng bumubuo ng OPAPRO. Ganun din po sa inyo, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa ating pinunong minorya. Maraming salamat, Your Honor. Rest assured, lahat tayo dito, kahit na yung mga kameraman na yan, kahit na yung kung sino mang nandito, pati mga janitor, lahat tayo ay gusto, kahit na sila ay mamusliman o makristyano, lahat tayo ay gusto talaga ng kapayapaan. So, nagkakaisa po tayo dito. Maraming salamat po, Your Honor.